Christ. Good evening po. Our topic for God, guide and salvation. Our topic for tonight. But Spirit of God is long to the gave. The Spirit of God. God is not to give the Spirit again because long to give the Spirit of God before the Abraham born of Abraham, God is gave the Spirit. Before the Word was made, God gave the Spirit. Long to the give the Spirit of God. Before mix the Word, God gave. But now on not to the give Spirit again about the Father. Because long to the give the Spirit. Give the Spirit of God is our Lord Jesus Christ. Because our Lord Jesus Christ is the power of the Father. O yun po is our topic for tonight. O, matagal na pong nagbigay ng Espiritu ang Diyos. Simula pa nung bago lalangin ng mundo, nagbigay na siya ng Espiritu. Bago pa silang si Abraham, o nagbigay na siya ng Espiritu ang ating Diyos na Ama. Pero yung ibinigay niyang Espiritong yun po yung Panginoong Hesus, siya po yun. Tapos, after that, ang Panginoong Hesus naman ang magbibigay ng Espiritu. Kasi yung Espiritu, matagal nang ibinigay ng Ama. Hindi na po nagbibigay ang Ama ng Espiritu dahil matagal na pong nagbigay ang Ama ng Espiritu niya. Ang binigay niyang Espiritu, yung Panginoong Hesus. Tapos yung Panginoong Hesus naman, ang magbibigay ng Espiritu sa tao. Ganun po. Kaya yung mga sekta diyang religion, kung ang Hesus nila tao, mga bulaan pong mga ngaral yun. Mga bulaan pong mga ngaral yun, kung yung ang Hesus niya tao. Ganun po. Ang nagbibigay na po ng Espiritu ngayon para magkaroon ng buhay na walang hanggan yung tao, yung Panginoong Hesus na po, hindi po yung Ama. Father God is not to give the Spirit again because long to give the Spirit. The Father before the Word was made. Ganun po, matagal na nagbigay ang Espiritu yung Ama. Pero yung binigay niyang Espiritu, yung Panginoong Hesus yun. Ang Panginoong Hesus naman, ang magbibigay ng Espiritu kasi matagal nang nagbigay ang Espiritu ang Diyos Ama para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero yung Espiritong ibinigay niya, yung Espiritu ng kanyang anak. Yung anak naman po, yung Panginoong Hesus naman, ang magbibigay ng Espiritu. Ganun po yun. Ganun po yung aral ng banal na kasulatan. Hindi na po magbibigay ang Ama ng Espiritu, kundi yung Panginoong Hesus po. Kaya kung ang Hesus nyo ay tao, o mga bulaan mangangaral po yun. Ganun po. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Kasi nung nagpakita yung Panginoong Hesus kay Juan sa langit, o di ba? Ang sasalita doon yung Espiritu. Yun yung Panginoong Hesus. Tapos dinescribe niya yung
itsura ng Panginoong Yesus, kung ano yung itsura niya, kung ano yung itsura niya sa kalagayan niya sa langit. I-describe niya yung yung itsura ng Panginoong Yesus. Ganun po. Ang Espiritu ng Panginoong Yesus. Tapos dinescribe po ni Juan kung ano yung kalagayan ng Espiritu na yon. Ganun po. Kaya ang Espiritu, hindi po yung Ama na para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kundi yung anak po, yung Panginoong Yesus. Kasi matagal na pong ibinigay ng Ama yung kanyang Espiritu. Matagal na pong ibinigay ng Ama yung ang banal na kasulatan. Ito ang nagsasalita rito na Espiritu, yung Panginoong Yesus. Kaya yung mga ngaral ng taong Yesus, mga banal na kasulatan, kasi nagsasalitang Espiritu rito, yung Panginoong Yesus, tapos dinescribe niya. Hindi na po magbibigay yung Ama ng Espiritu para magbigay ng buhay na walang hanggan sa tao. Kundi yung Panginoong Yesus na magbibigay ng Espiritu para ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan, maligtas. Matagal nang ibinigay ng Ama yung kanyang Espiritu. Yun yung Panginoong Yesus, kasi siya yung kapangyarihan ng Ama. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Ang nagsasalita rito, yung Espiritu, yung anak po ng Diyos na Ama. Siya po yung magbibigay ng Espiritu, hindi po yung Ama magbibigay ng Espiritu para po maligtas yung tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Apokalipsis 2:7, ang may pakinig siya, sa mga iglesia, yung ang nagsasabi rito, yung Espiritu, yung Panginoong Hesus po yun. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Yung magtatagumpay yung ng punong kahoy ng buhay dun sa new heaven and earth, yung Panginoong Hesus pa rin po. Ang magpapakain doon ng Espiritong Panginoong Yesus doon sa new heaven and earth. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Siya yung magpapakain, yung sabihin, magbibigay din ng Espiritu doon sa ikalawang langit para you have everlasting life. Ganun po. Yung Panginoong Yesus po yun. Ito rin sabi sa 11. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu, ikalawang kamatayan. Hindi pa rin sana ikalawang kamatayan pagka nagtagumpay ka sa sanlibutan, natupad mo yung utos. Ito rin sabi rin dito, ang may pakinig ay makita ng natatago at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti. At sa batong bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tatanggap. At sa iglesia, at sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos, o yung nagsasalita pala dito, yung Espiritu, yung anak ng Diyos. Yun po, yung Panginoong Jesucristo po yung magbibigay na ng Espiritu, hindi po yung Ama. Kasi naibigay na yung Espiritu ng Ama, hindi na siya magbibigay ng Espiritu para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung Espiritu po naibigay na ng Ama before the earth was made, before birth of Abraham, before born Abraham, God gave the Spirit. Matagal na pong naibigay ang Ama ng Espiritu. Yung Espiritong ibinigay niya, yung Espiritu ng anak. Tapos yung anak naman, ang magbibigay ng Espiritu para ang tao maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po. Yung ang nagsasalita ritong Espiritu, yung sinasabi rito sa Apokalipsis, yung anak ng Diyos, yung po yung Panginoong Hesus. Kaya bulaan po yung mga ngaral na ang Hesus mo, tao, bulaan po yun. Tapos dinescribe po ni Juan
ni Juan to kung ano yung kalagayan ng Panginoong Hesus, dinescribe niya nung nagpakita sa langit. Ito po sabi sa Apokalipsis 1:10. Patuloy pakakak na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia sa Epeso at sa Smyrna at sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. At ako'y limingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang 7 kandelerong ginto. At sa gitna ng kandelero ay may isang katulad na isang anak ng tao, yun yung Panginoong Hesus, na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay maputing gaya ng balahibong maputi ng tupa. O yun o, kanyang balahibo niya, o gaya ng tupa, di ba? O tapos yung nasa Quiapo, o itim yun, yung Black Nazareno, yun, hindi po sa Diyos yung Black Nazareno yun. Kasi yung buhok ng Panginoong Hesus dito, puti, yun o. Ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay maputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mata ay gayang ng ningas ng apoy. O, kita nyo nga yung mata ng Panginoong Hesus, gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli. O, yung kanyang paa, o, gaya ng tanso. Na gaya ng dalisay na isang lutoang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. O, kita nyo yung kalagayan ng Panginoong Hesus nung bumalik na siya sa langit. Ganun yung kanyang kalagayan nung dinescribe ni Juan. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim at ang kanyang muka ay gaya ng araw na sumisikat na matindi. O, kita nyo nga yung mukha ng Panginoong Hesus, gaya ng araw na sumisikat. Kaya hindi po tao yun. Ito po yung tunay na likas na kalagayan ng Panginoong Hesus. Yung mukha niya maliwanag pa po sa araw. At nang siya'y aking makita, ay nasuba-suba kong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. O, yung una at huli, yung Panginoong Hesus po yun. At ang nabubuhay at ako'y namatay. Yung namatay siya dahil sa kasalanan ng tao, yung sasampalataya sa kanya para matubos niya sa kasalanan. At narito ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. O, nasa yung kamatayan ng tao sa impyerno, o nasa kanya yung susi, yung araw ng kamatayan ng tao, alam niya. Siya yung pumapatay, siya yung bumubuhay. Yun po yung tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Nung i-describe ni Juan dito, o yung kanyang mata, gaya ng apoy, tapos yung kanyang buhok, puti. O, ganun po yung, tapos yung paa niya, parang tanso. O, meron bang taong ganun? Hindi po tao yun, ganun po. Diyos po yung nagsasalita na anak po ng ating Ama, yung sinasabi rito. Yun po yung binigay ng Amang Espiritu. Kasi yung Ama, hindi na magbibigay po ng Espiritu, kundi yung anak na. Nasa Panginoong Hesus na yung pagbibigay ng Espiritu, para tayo ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung Panginoong Hesus na po yung magbibigay ng Espiritu. Father is not to give again the Spirit because long to give Spirit to God before the earth was made. Binigay na po ng Ama yung kanyang Espiritu nung bago pa nilalang yung sanlibutan, bago pa isilang si Abraham, ganun po. Ito sabi po ng banal na kasulatan kasi yung binigay na ng Ama yung kanyang Espiritu. Pero yung Espiritong yun,
Yung Panginoong Yesus po yun. Tapos yung Panginoong Yesus po, ang magbibigay naman ng Espiritu para yung tao maligtas. Ganun po, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa unang 5:11. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. O, nagbigay na ng Diyos ng buhay na walang hanggan eh. Sino yon? Yung Espiritu yun, yung binigay yung buhay na walang hanggan ng Panginoon, ng Ama. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. O yun, nasa kanyang anak yung buhay na walang hanggan, yung ibibigay na Espiritu ng Panginoong Yesus. Kasi yung Ama, hindi na po yun magbibigay ng Espiritu, ibinigay na. Yun yung Panginoong Yesus. Kasi yung Panginoong Yesus, nahayag sa iba't ibang kapangyarihan. Ganun po. Siya yung, pag kinain natin siya, yung kanyang salita, o magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, maliligtas po tayo. Yung tumatalima sa Panginoong Yesus. Kapatuloy ko po, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. O yun o, pagkatao ang Yesus mo, o wala dun yung buhay na walang hanggan. Wala ron yung buhay na walang hanggan. Pagkatao ang Yesus mo. Kasi yung Panginoong Yesus, siya na yung magbibigay ng Espiritu para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, maligtas tayo. Ayun na yung binigay ng Amang Espiritu, yung Panginoong Yesus. Kasi yung Ama at ang anak, isa lang ang Espiritu nila. Isa lang ang Espiritu ng Ama at ang anak. Hindi na po magbibigay yung Ama ng Espiritu kasi ibinigay na. Yun yung Panginoong Yesus. Siya po yung nag-aalaga ng mga tupa. O, siya, kasi yung mundo po kasi, yung mga tao, ginawa yan para sa Panginoong Yesus. Siya na yung magbibigay ng buhay na walang hanggan, yung Panginoong Yesus po. Kaya nga sabi, sa iba'y walang kaligtasan, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, di ba? O, ganun po, sabing ganun. Ayan o. Ayun, binigyan na tayo, kasi matagal lang ibinigay ng Diyos yung buhay na walang hanggan. Kasi inilihim lang ang ating Panginoong Yesus. Matagal na pong ibinigay ng Diyos yung kanyang Espiritu before the earth was made eh. Ganun po, ito. Nakatalaga na siya ron na siya yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi niya nga sa mga Hudyo, di ba? Bago si Abraham, ay ako nga. O, sabi niya rito sa may 1 po. Sabi rito po sa 1, no? Sabi po rito sa 1:8. Dito po sa 1:8:56. Nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. At sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon. Nakita mo si Abraham at sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pinanganak si Abraham, ay ako nga, long to the gave the Spirit, the Father. Because gave the Spirit, the Father, is our Lord Jesus Christ for the word of everlasting life. Ganun po. Matagal nang ibinigay ng Ama yung kanyang Espiritu. Yun po yung Panginoong Yesus po. Sasampalataya tayo sa Kanya. Tapos susunod po. Ganun po. Matagal na. Bago pa nila lang yung sanlibutan, nakatalaga na siya ang Panginoong Yesus para magbigay ng Espiritu. Kasi matagal na siyang ginawa ng Ama para magbigay ng Espiritu. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Siya yung magbibigay ng Espiritu na yung Panginoong Yesus, hindi po yung Ama para magbigay ng buhay na walang hanggan. Kasi yun na nga Espiritu ng Ama, yung Panginoong Yesus. Ganun po. Kaya hindi nyo na... Kaya sabi, kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, di ba? Sapagkat sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan na sukat nating ikaligtas. O sa Panginoong Yesus lang yung kaligtasan talaga. Kasi siya na nga yung binigay na amang Espiritu, yung Panginoong Yesus eh. Before earth was made, God gave the Spirit.
O, matagal na pong binigay ng Ama yung kanyang Espiritu. Ang Ama hindi na po magbibigay ng Espiritu, kundi yung Panginoong Hesus na po, ganun po. Kasi nakatalaga na siya, ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po sa unang Korinto 2:6. Gayon man, nagsasalita kami sa karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanlibutang ito o ng may kapangyarihan sa sanlibutang ito na ang mga ito'y nauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos na sa iwaga. Ang karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanlibutan sa ikalwalhati natin. O bago pa nilalang yung sanlibutan nakatalaga na yung Panginoong Hesus para magbigay ng Espiritu. Yun yung Espiritu rin kasi ng Ama. Sa Panginoong Hesus yun, siya rin yun, Espiritu niya yun. Our Lord Jesus Christ from the bosom of the Father. Ipinanganak kasi siya ng Ama sa sarili niya nating Espiritu. Tayo po kasi mga tao, nilalang lang tayo sa alabok tapos hiningan lang. But our Lord Jesus Christ, pure Spirit of God from the bosom of the Father. Ganun po. Kaya siya yung magbibigay ng Espiritu, yung Panginoong Hesus. Hindi na po yung Ama. Kasi siya yung nag-aalaga ng tupay, nag-aalaga ng mga tao para magbigay ng buhay na walang hanggan. Yun, nakatalaga na siya rin na ang Panginoong Hesus para magbigay ng Espiritu. Kaya bulaan po yung mga aral na tao. Ito sabi bago nila lang ang mga sanlibutan sa ikalwalhati natin. Nakatalaga na siya ron Kasi yung Espiritu, matagal nang ibinigay ng Ama, yung kanyang Espiritu. Yung Espiritong yun, yung Panginoong Hesus. Diba? Sabi sa John 3:16. Ito sabi sa John 3:16. Ito po sabi sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun na yung binigay niya Espiritu, yung Panginoong Hesus. Kasi siya yung karunungan at kapangyarihan ng Ama. Upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung Espiritong binigay ng Ama, yung Panginoong Hesus po yun, na pinagkatawan tao niya. Doon siya na po yung magbibigay ng Espiritu kasi siya yung nag-aalaga ng tupa, nag-aalaga ng tao. Kaya sabi ng Panginoong Hesus di ba? Siya yung magbibigay po ng Espiritu, yung Panginoong Hesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa may 6:54. Ito po sa 6:54. Kailangan kakainin mo siya. Kakainin natin yung mga aral niya. Kasi yung Ama hindi na magbibigay po ng Espiritu, yung Panginoong Hesus na po. Nasa kapangyarihan pa tayo ng Panginoong Hesus. Nasa ilalim tayo ng kanyang kapangyarihan. Ito po sabi ng Panginoong Hesus dito sa sa 6:27 hanggang 35. Sa 6:37. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anuang paraan ay hindi ko itataboy, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Ibinigay na kasi sa kanya ng Ama lahat yan Kaya siya po yung magbibigay ng Espiritu para bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yung Ama hindi na po magbibigay ng Espiritu yun. Kasi yung binigay niya ng Espiritu, yung Panginoong Hesus po yun. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat makita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ibabangon ng Panginoong Hesus yung
Yung mga sumasampalataya sa Kanya, ganun po. Siya yung nagbibigay ng Espiritu, yung ating Panginoong Yesus. Hindi na po yung Ama nagbibigay ng Espiritu, kundi yung Panginoong Yesus po. Ito po sabi sa unang 1. Kasi yun na nga yung binigay ng Amang Espiritu, yung Panginoong Yesus eh. Sasampalataya ka sa Kanya, o tapos natubos ka pa sa kasalanan mo. O yun, siya na yung binigay ng Amang magbibigay ng Espiritu. Yung Ama kasi, hindi na po yung magbibigay ng Espiritu. Yung Panginoong Yesus na. Ganun. Siya na nga yung Espiritu ng Ama eh. Kaya siya yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos eh. Na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 1, dito po sa 1, Dito po sa unang 1:4-13. Dito'y nakikilala natin na tayo'y nananahan sa Kanya. At siya'y sa atin, sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Yung anak ang magbibigay po ng Espiritu, yung Panginoong Yesus. Kasi yung Espiritu ng Ama at anak, isa lang po yan. Ang Panginoong Yesus na po yung magbibigay ng Espiritu, hindi po yung Ama. Kasi matagal nang ang ibinigay di ba? Sabi nga, gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. O yun po Espiritu ng Ama. Sasampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Ang magbibigay ng Espiritu, yung Panginoong Yesus na, hindi po yung Ama. Ito, basahin ko sa inyong muli. Dahil dito, nakikilala natin na tayo'y nananahan sa Kanya at siya'y sa atin. Sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Siya yung nagbibigay ng Espiritu yung Panginoong Yesus. Kaya mga bulaan po yung mga nagsasabi na ang Panginoong Yesus tao, mga bulaan po yun. Siya yung nagbibigay ng Espiritu, yung Panginoong Yesus. Kasi yung tao hindi pwede makapagbigay ng Espiritu yun. Bibigyan ka lang ng tao ng Espiritu yung information. Tapos, yun, isa sa buhay mo. Pero yung Espiritong binibigay ng Panginoong Yesus, yung Kanya, magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ayun po yung nagbibigay ng Espiritu, yung Panginoong Yesus. Gaya sabi rin dito sa sa 1, sabi rin dito sa 1, siya yung nagbibigay ng Espiritu rito. Sabi rito sa 1:17. Kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, dito po pala sa dito po sa 7:37. Nang huling araw nga ng dakilang araw ng kapisanan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay agos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Ngunit ito'y sinilita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga nagsisisampalataya sa Kanya. Siya yung nagbibigay ng Espiritu na parang tao, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya bulaan po yung tao na ang Yesus nyo tao, mga bulag na taga-akay po yun. Wala po dun yung kaligtasan, yung Jesus mo tao. Wala po ron. Bulaan po yung mga mangangaral na ang Jesus mo tao. Siya nga yung tumataan kay Apostol Pablo sa mga apostol, siya yung tumatahan, ganun po. Kaya yung kung ang Jesus nyo tao, bulaan po yun. Ang ating Panginoong Jesus, inilihim lang yan sa lahat ng panahon at lahi. Pero, ipinahayag. But now on, revealed our Lord Jesus Christ, the time of the apostle, and now, revealed the all saint, our Lord Jesus Christ. Inilihim lang siya ng Ama, ay naglihim sila mag-ama na ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito.
Sa Colosas 1:26. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapot ngayon, ipinahayag sa kanyang mga banal o ipinahayag sa kanyang mga banal. Kasi inilihim lang siya naglihim lang sila mag-ama pero ipinahayag na sa mga banal yung Panginoong Yesus. Like me, revealed our Lord Jesus Christ. Siya yung siya yung Diyos na magbibigay ng Espiritu kasi siya yung kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos Kaya siya yung magbibigay ng Espiritu, yung Panginoong Yesus po. Kaya kung ang Yesus nyo tao, bulaan po yun. Bulaan po yung tao. Kasi dinescribe ng rito, ang ating Panginoong Yesus, nagkatawan tao lang po yan. Nag-anyong laman. Ito ang sabi ng banal na kasulatan dito. Nag-anyong laman lang siya. Para hindi kayo madaya na hindi siya likas na tao, kundi nag-anyong laman. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Roma 8:3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin. Nag-anyong lamang salarin lang ang ating Panginoong Yesus. Tapos sabi ron sa 1, nagkatawang tao ang berbo. Ganun po. Yun po yung ang Espiritu magbibigay buhay, yung Panginoong Yesus. Yung Ama po, hindi na po yun magbibigay ng buhay ng Espiritu, ng buhay na walang hanggan. Kasi nasa Panginoong Yesus na siya po yung magbibigay ng Espiritu, yung Panginoong Yesus. Kakainin natin yung kanyang mga salita. Ito sabi kakainin natin yung kanyang mga aral, yung kanyang mga utos, susundin natin para maligtas po tayo. Ito sabi ng Panginoong Yesus. Dito po sabi ng Panginoong Yesus dito sa sa may 1, dito po sa 1:30, dito po sa sa 1:53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Yung kung tao yung kinain mo, ng mga aral impormasyon, wala kang buhay sa iyong sarili. Patuloy ko po. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayun, kakainin mo yung mga salita ng Diyos, yung mga utos niya, susundin mo. Yun po yung ibig sabihin po nito. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin. At ako'y sa kanya. Mananahan sa iyo ang Panginoong Yesus pag sinusunod mo yung kanyang mga salita, yung kanyang mga aral, kinain mo. Yun po yung Ama hindi na po magbibigay ng Espiritu yun. Father God is not to give the Spirit again. Because long to give the Spirit. Give the Spirit. Our God the Father is our Lord Jesus Christ. Yun po yung magbibigay ng Espiritu. Yun po yung pag binigyan ka ng Espiritu ng Diyos, ng Panginoong Yesus, mananahan siya sa iyo. Gaya ni Pablo, ang tumatahan sa kanya yung Panginoong Yesus. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Ang nananahan kay Pablo yung Panginoong Yesus na Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Galatia 19. Ito po sa 2 ng Galatia 19:20. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. At ako'y napako sa krus nakasama ni Kristo. At hindi na kapag binigyan ka ng Espiritu ng Diyos, ng Panginoong Yesus, yung Panginoong Yesus na ang nasa yung Espiritu,
siya sa iyo. Gaya nito ni Apostol Pablo, yung Espiritu ng Panginoong Yesus na ang tumataan sa kanya, ganun po. Ayan, o. Sabi ni Apostol Pablo rito. Kaya kung ang Yesus nyo tao, o bulaan po yun, o wala pong Jesus, ganun po. O, hindi na, kasi Espiritu ng Ama, isa lang po yun sa kay Panginoong Yesus. Ito, basahin ko sa inyo dito sa Galatia 2:19. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. At ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. O, yun o, ang Panginoong Yesus na yung namumuhay kay Pablo. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa panampalataya, at ang panampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. O dahil sa kay Pablo, ibinigay ng Panginoong Yesus yung kanyang buhay dahil kay Pablo. Ganon din sa atin. Ibigyan tayo ng Espiritu ng Panginoong Yesus. Siya po yung Espiritong magbibigay buhay, yung Panginoong Yesus. Kasi yung Ama hindi na magbibigay eh. Kasi yung Espiritu ng Ama at ng Panginoong isa lang yun. Tapos yung Panginoong Yesus naman magbibigay ng Espiritu. God bless po. Sana po naintindihan nyo, ang ating Panginoong Yesus ang nagbibigay po ng Espiritu. Tapos tataan sa atin yung Espiritu ng Panginoong Yesus. Ganun po. Kaya ang Yesus nyo, tao, hindi makapagbibigay ng Espiritu yun. Bulaan yung mga mangangaral na ganun po. For our Lord Jesus Christ. Thank you for watching. God bless. Ingat. Be careful to everyone.